have given us beyond what we truly deserve. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa bawat kalakasan ng bawat isa, sa bawat pagpapala, sa bawat pabor, Panginoon, na patuloy na iginagawad mo sa bawat isa sa amin. Today, Panginoon, as we start with our Sunday worship, Panginoon, itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid na naririto sa bahay panambahang ito, Panginoon. Kayo po yung patuloy na mag-anoint sa bawat isa sa amin. At sa lahat ng mga kapatid namin, Panginoon, natatayo dito sa harapan mo sa umagang ito, Panginoon. Kayo, Panginoon, yung patuloy na magpala, patuloy na mag-bless at patuloy na mag-anoint sa kanila, Panginoon. Mula sa aming worship team, sa aming singers, musicians, sa mga backup singers, Panginoon, sa dancers, Panginoon, and even our technical team. Gayon din, Lord, sa alagad mo, Panginoon, na gagamitin ngayong umagang ito, si Pastor Jess, Panginoon. Patuloy na i-anoint mo siya, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay yung mga lessons, yung mga aral na matututunan namin sa iyong banal na salita. We thank you, our dear God. We thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Sa pagpalang umaga po sa ating lahat. Malakas na palakpak sa nag-iisang Diyos na buhay sa ating mga buhay. Hallelujah! Pwede mo ba tayong sumigaw ng isang malakas na hallelujah para sa ating Panginoon? Hallelujah! Ngayong umaga po, sabay-sabay tayong magpuri sa ating Panginoon. Sabay-sabay po natin itaas sa kanyang ngalan. Hallelujah! Sige po, patuloy tayo po malakpak, sumayaw sa ating Panginoon. Lahat ng papuri sa ngalan
Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangan sa huling pagkakataon. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Hallelujah! Amen! Papuri sa ating Panginoon. Minsan pa, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangan. Ipagpasalamat mo lahat ng natatanggap mo sa inyong buhay, pinansyal, espiritual na pagpapala. Ibalik natin sa ating Panginoon, itaas. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon na siyang patuloy na nagpapala sa ating mga buhay. Patuloy po nating itaas ang ating mga kamay, ibuka ang ating mga bibig para sa ating Diyos na buhay sa ating mga buhay. Hallelujah. Awitin po natin ang awiting ito na nagmumula sa ating mga puso. O Diyos, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Minsan pa, O Diyos, sa kabutihan ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin.
sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, lahat ng papuri, pagluwalhati ay alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, lahat ng papuri, pagluwalhati ay alay sa iyo, O Diyos. At aming buhay alay sa sa huling pagkakataon. At ng papuri, pagluwalhati alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Ay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri ay alay sa'yo. Sambit po tayo ng papuri para sa ating Panginoon. Hallelujah. Mga salitang nagmumula sa ating puso. Hallelujah. Purihin ka. Lahat ng papuri ay alay sa'yo. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Ang aming puso, ang aming buhay alay sa pagsamba. Ang aming puso, ang aming buhay alay sa pagsamba. Palakpak po para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may May gawa gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, Isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, anak ng Espiritu Santo, pinanganak ni Berheng Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa karoroonan ng mga yumao, ang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit,
Naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at mag-uukol sa nabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na iglesia ng Diyos, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lord, pinapasalamat ko po kasi po nakatating po kami ng St. Church. Lord, dinadalagan ko po yung may mga sakit na po sa patosa, sakit sa puso, pneumonia, at saka po yung mga nakakot sa hospital, tsaka po yung mga nagdadialysis. Lord, sana po gumaling na po sila, tsaka po yung mga hot sa hospital. Lord, sana po makaalis na po sila at gumaling na po sila. In Jesus' name we pray, Amen. Yes po, good morning po. Bago po tayo magbigay, maghandog sa ating Panginoon, tayo muna po ay kumanta para sa magbibigay. Baka magbilang Panginoon sa pagtatapat ng kulang ay nagiging sapat. Baka magbilang Panginoon sa magtitiwala at kikilala ikaw ang Diyos. Di na matatakot, di na magangamba, at sa iyong kamay ang pagpapala. Di na matatakot, di na magangamba. Ako iyong anak, na sa'yo'y umati. Na matatakot, di na magangamba, pagkat sa'yo ang pagpapala. Di na matatakot, di na magangamba. Ako iyong anak, na sa'yo'y umaasa. Sige po, ituon po natin ang ating mga kamay sa ating mga kaloob at ating ipanalangin. Yes, Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord, hallelujah. Lord, maraming salamat po sa araw po na ito, Panginoon. Salamat po sa kaligtasang laging ginagawa niyo po sa amin, mga nakaraang linggo at sa mga darating pa, Panginoon. Lord, salamat po sa mga blessing na amin natatanggap, Panginoon. Financial man ito, Panginoon, physical and mental na blessing, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, sa araw po na ito, dinadalangin ko po sa inyo ang mga kapatiran ko po nakapagkaloob, Panginoon, at sa hindi walang kakayahan pa, Panginoon, na magkaloob, Lord, bigyan niyo po sila ng blessing, ibalik niyo po sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw. At sa mga kapatid ko po, Panginoon, na wala pang kakayahan, Panginoon, kayo po ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Bigyan niyo po sila ng mga trabaho, Panginoon, upang may provide ng kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw, Panginoon. At Lord, dinadalangin ko rin po ang pera na ito po, Lord. Kayo po, Ama, ang mag-multiply, Panginoon. At Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming patatayong building, Panginoon. Sa pamamagitan ng mga kapo na ito, Panginoon, ang siyang magiging provide namin upang mabuo ito, Panginoon. Lord, alam ko pong wala pong imposible sa inyo. Maliit man ito, Panginoon, kayo pong bahala mag-supply nito, Panginoon. At sa lahat ng pangangailangan ng aming church, Panginoon, kayo po ang bahala magdagdag nito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Muli, dinadalangin ko po sa inyo ang mga kaloob na ito, Panginoon. At ibinabalik ko po sa inyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Good morning po sa ating lahat. Morning. At sa ating pong mga kapatiran,
kaibigan na nanonood po online. Magandang umaga po sa inyo. Hindi na po sa inyong lingid na kalaman na we are celebrating all over the world yung tungkol sa pag-ibig. Ano nga ba ang tayo ng ating mga kapatiran tungkol sa Valentine's Day? Meron pong isang vlogger, no, na nag-post siya sa isang reels. Pinaliwanag niya kung ano yung Valentine's Day. Ano nga ba ang pananaw natin dito mga Kristiyano about Valentine's Day? Bata pa lang ako, sineselebrate na yung Valentine's Day. Bata pa lang ako, kahit nasa church na ako, nakikita ko laging ginagawa sa mga churches, i-discuss about love. No po? At hindi ito nawawala sa lahat ng mga iglesia. No? Karamihan sa lahat ng mga iglesia. Maraming mga babae at lalaki nag-date, maraming nagbibigayan, kaya nga kahapon hindi natuloy yung aming Access One training kasi yung mga trainees na dapat atin nasa dating pa lang. Kaya mga kapatid, panoorin po natin to, isang video clips na magpapaliwanag sa atin kung ano ang Valentine's Day sa ating mga Kristiyano. Dapat ba natin itong pagdiwang? Dapat ba natin itong tangkilikin? Ano ang dapat nating maging hakbang sa mga bagay na ito? Panoorin po natin. Dapat ba tayong makiselebrate sa mga tradisyon ng mundong ito? Napansin mo ba na kapag Valentine's Day ay laging may chocolates, roses at cupid? Alam mo bang ito ay galing rin sa paganong tradisyon ng mga Romano na tinatawag na Lupercalia? Taon-taon mula February 13 hanggang 15, ang mga paganong Romano ay naglalasing at naghuhubad. At ang mga lalaki ay hinagupit ang mga babae gamit ang balat ng mga kambing na kanilang pinatay sa paniniwalang sila ay magiging fertile dahil dito. Bakit kambing? Dahil ang Lupercalia ay ipinagdiriwang para sa Diyos-Diyosang si Pan. Si Pan ay kalahating tao at kalahating kambing na kilala sa kanyang husay sa pagtatalik. Kasama rin sa pagdiriwang ng Lupercalia ang random matchmaking kung saan ang pangalan ng mga babae ay ilalagay sa isang garapon at bubunot ang mga lalaki sa mga pangalang ito kung sino ang kanilang makakapareha sa loob ng 3 araw o higit pa. Depende kung sila ay magkagustuhan. Di kalaunan, ang kapistahang ito ay tinawag na Valentine's Day ni Pope Gelasius I ng simbahang Romano-Katoliko bilang pagkilala di umano kay Saint Valentine. Isang paring Romano na nagkakasal ng lihim sa mga magkasintahan upang makaiwas ang mga lalaki na maipadala sa giyera. At kalaunan ay nag-evolve ang kapistahang ito sa pagbibigay ng chocolate at roses. Dahil ang chocolate ay isang aphrodisiac o pampagana sa sex. Gayon din naman ang rosas na traditional symbol for love and desire. Dahil ang langis mula rito ay pampataas rin ng sex drive. Si Cupid naman o Eros ay anak ng Diyos-Diyosang si Venus o Aphrodite at ang mga paganong Romano noon ay naniniwalang ang mga palalso raw ni Cupido ay kayang paibigin ang sinumang matamaan nito. Tandaan, hindi tayo dapat makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong isipan upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. So, maliwanag po sa bidyong yan po, na talagang ang paniniwala natin mga Kristiyano ay hindi talaga binibigay natin dito sa okasyon na to, sa Valentine's Day. Pero, dahil nga sa love is in the air, no? Marami ang tumatangkilik, marami nagsasabi, bakit? Hindi ba masamang magmahal? Oo naman, hindi masamang magmahal. Pero kung talagang ito naman ay binibigay mo, sineselebrate mo dahil sa pag-alala dun kay Valentino, doon na tayo nagkakaroon ng problema. No po? So, pwede naman nating ibahin yung temang yon. Kaya nga, maraming Kristiyano ang nagsiselebrate ito, pero hindi nila kinukuha yung idea of Valentine's Day na as is, no? Pero pinapalitan nila ng, instead na Happy Valentine's Day, Happy Hearts Day. So, makita naman natin dito na may pagkalimot, mayroong sigurong pagtanggi, pag-ayaw sa pag-celebrate ito,
Pero yung pagmamahal, hindi natin pwede tanggihan, hindi natin pwedeng kalimutan. Anyway, we can celebrate din man naman araw-araw yung pagmamahal na yun. Ano po? Kaya lang, sa panahong ito talaga, lumalabas yung pagdiriwang na ganyan, araw ng mga puso. So, para sa atin, sinasantabi natin yung celebration ng Valentine's Day, pero tinatangkilik natin, niyayakap natin ang tunay na pagmamahal na nagmumula sa Panginoon. Dapat araw-araw, Happy Hearts Day tayo. Amen po ba? Amen. So, paliwanag ko lang po sa inyo, ano ba totoong pag-ibig? No po? Marahil alam nyo na ito na lagi nababanggit, pinapaliwanag, pero gusto kong bigyan ng diin, bigyan ng malinaw na paliwanag, ano ba talaga ang klase ng pag-ibig na ito. Sige po, tayo po yung sandaling manalangin, lumapit tayo sa Panginoon. Nagpapasalamat kami, dakilang Diyos, na ikaw po ay Diyos na mabuti, hindi nagbabago sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa kabutihan mo, sa pagbibigay mo sa amin, Lord, ng wisdom and understanding on how to act, Lord Jesus, how to react, Lord, sa mga nangyayari sa paligid po namin. Panginoon, sa oras na ito, iniling po namin ang iyong banal na Espiritu na siyang kumilos sa aming kalagitnaan upang maintindihan po namin, ipamuhay po namin, Lord God, ang lahat po na mga matutunan po namin na mensahe mo sa araw na ito. Salamat, Lord, sa iyong pagkilos sa buhay po naming lahat. Sa iyo po ang papuri, sa tanging pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen and amen. Okay, so there are 4 types of love in Greek word. Merong 4 na klaseng pag-ibig, no, sa Greek word, no, sa salitang Griego. Una, ang eros. Okay na ba yung ating ano? Okay, eros. Eros refers to romantic or sexual love. Again, eros refers to romantic or sexual love. Marami pumapasok sa isipan ng mga Kristiyano, pag eros, pangit na tingnan. Parang hindi na dapat gawin. Parang nakakakilabot. Romantic, sexual love, pinag-uusapan agad about sex o sa ideya ng tao, hindi tama. Dapat wala tayong eros. Let me explain to you about eros. Eros is important within a marriage relationship and is created by God. But it can also be abused or mistaken. Basta. Ayan. So, it is important within a marriage relationship and is created by God. But it also can be abused or mistaken. Walang masama sa eros. Kasi kung tatanggalin mo yung eros about sexual love, paano na yung mag-asawa? Paano sila magkakaroon ng baby? Kaya lang, sabi dito, it can also be abused or mistaken. If you do such thing na sexual, na labas sa kasal, then that could be a sin. But if you're doing that sex within the marriage, then it is holy sa harapan ng Panginoon. Bakit? Dahil kinreate ni Lord na magkaroon din talaga ng lovemaking ang dalawang mag-asawa. Amen po ba? But in 1 Corinthians 6 verse 18, sinasabi po dito, flee sexual immorality. Every sin a person commits is outside of the body, but the immoral person sins against his own body. Flee sexual immorality. Ito na po yun. Eros, nagiging negative kapag ginawa mo out of marriage. Then, sin enters into your heart, enters to your body. Even in 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 says, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. Again, this is the will of God, your sanctification, sa ating mga mananampalataya, that you abstain from sexual immorality. Nakakalungkot na nangyayari sa buong Pilipinas, nangyayari sa buong mundo, parang yung sex legal na lang sa hindi mag-asawa. But the word of the Lord says, flee from this sexual immorality. This is your sanctification. Abstain from sexual immorality. Amen po ba?
Doon na mapasok ang kasalanan, doon na nagiging hindi tama ang eros kapag ginawa natin ang sex outside marriage. That is number 1. Number 2, stored. Oh. It relates to natural, storge or what stored? It relates to natural familial love such as the love between a parent and child. Wala namang pangit dito. Tama naman talaga. It relates to natural familial love such as the love between a parent and child. Kapag ka may pagmamahal sa magulang at anak, sa mag-asawa, then it is legal. Pero, alam nyo ba, even the Old Testament, may pangyayari na ang magkapatid nagtatalik. Ang ama natalik ang anak. Doon na pumapasok ang isang kasalanan na hindi tama. Yes, tama. Yan, pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa anak. Pero pag umabot na sa bagay na yon, doon na pumapasok ang isang kasalanan. Hindi naman to pangkaraniwan dahil nangyayari din to sa atin. May mga pangyayaring ganyan na inaabuso ng ama ang kanyang anak. Di po ba? Meron nga, mapapanood mo rin talaga yung mga video nila na sinasabi na nabuso siya ng kanyang lolo. Yun yung nakakalungkot na maganda ang ibig sabihin nito, yung storage na yan o storge, pero kapag inabuso mo, doon na pumapasok ang maling gawain, ang maling pag-ibig. Tama naman itong lahat na to na binabanggit natin. Ano po ang sabi sa Ephesians chapter 5 verses 22 to 25? Ito yung pagmamahal na dapat natin tandaan bilang isang asawa sa ating asawang lalaki at sa ating asawang babae. Wives, submit to your husbands as to the Lord, because the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church. He himself being the Savior of the body, but as a church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself for her. Ang pag-ibig sa mag-asawa dapat lagi nananatili. Hindi nawawala, hindi nagbabago. Kanina kapopost ko lang yung tungkol sa amin, baka hindi niyo pa nakikita, pero nag-post na ako. Sabi ko doon, ayokong tumanda. Ayokong tumanda. Ayokong tumanda nang hindi ka kasama. Kanta yan ng Itchy Worms. Pero alam nyo, totoo naman talaga yun eh. Sa isang mag-asawa, masarap na mag-asama kayo habang buhay. Natatanda kayo na magkasama habang buhay. Well, may pagkakataon, nangyayari naman talagang nauunang nawawala ang isa. Masarap tumandang kasama siya, pero may pagkakataon talaga sa buhay natin na nangyayari, may nauuna sa mag-asawa. Ang punto ko dito mga kapatid, ang pag-aasawa, hindi pa rin ito dapat nawawala hanggang kamatayan nga eh. Hindi natin makakalimutan ang ating mahal sa buhay, ang ating asawa. Lalo na ngayon, buhay siya, dapat ibinibigay mo na nga talaga yung todong pagmamahal sa kanya. Yung todong pagkikare. Yung todong paglalambing. If you're doing that during your courtship, courtship and even dating, if you're doing that nung binata at dalaga pa kayo, why not? Ngayong mag-asawa kayo, hindi ba natin to gagawin? Dapat ba natin tong kalimutan? Dapat ba natin tong pagsawaan? There are 3 things na dapat natin tandaan. Nasabi ko na to sa inyo noon. Sa mag-asawa, dapat po natin kakalimutan yung pagsasabi ng, I'm sorry. Huwag natin kakalimutan yung pagsabi ng, thank you. Huwag natin kakalimutan yung pagsasabi ng, o yung pagsasabi ng, I love you. Mga kapatid, sa mag-asawa, dapat laging nanatiling bagay na ito. Sayang, yung mga ibang couples natin ngayon, wala. Kung sana dito sila, mas magandang magkatinginan sila ngayon na sabihin sa kanyang, I love you.
Pakichat na lang. Ha? Nasa live naman sila. Pwede po kayo mag-message. Message niyo yung partner niyo ngayon. Mga anak, ang pagmamahal kasi dapat hindi lang nakikita sa pagbibigay ng mga bagay sa magulang o magulang pagbibigay ng mga bagay sa mga anak. Dapat to binibigay sa kanila yung tunay na paggalang. Mga anak, listen to this. In Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, accompanied by a promise, namely, that it may go well with you, and that you will live a long time on the earth. Live a long time on the earth. Napaka-importante yung paggalang sa magulang. Wala naman tong pananakot, pero pagpapaalala. Sa Old Testament, na pag-aralan po natin sa Genesis, na sinabi talaga doon, isa sa mga 10 Commandments, that you obey or respect your parents. Alam nyo ba ang hatol noon na pinag-aralan natin kapag hindi ginalang ang mga magulang? Kamatayan agad. Murahin mo, basusin mo magulang mo, ang hatol ng Old Testament, kamatayan agad. Kung nga-apply natin ngayon dito, may buhay pa kaya? Pero sabi sa ngayon, sa New Testament, bakit niya binabanggit dito? That it may go well with you, and that you will live a long time on earth. Kasi pinagbasihan niya yung Old Testament. Talagang ang hatol doon, kamatayan. Ngayon, hindi naman talaga hatulan ka ng matayan eh. Pero, take note of this. Are you praying for a successful life? Are you praying for a greater life? Children, gusto niyo ba magandang buhay? Gusto niyo bang masayang buhay? Gusto niyo bang maabot ang pangarap ninyo? Sabi dito, that it may go well with you. How come it will go well with you if you're not doing such things? Respecting your parents, obeying your parents. And then you will demand to the Lord, Lord, bless me. Lord, gusto ko maabot yung pangarap na yon. And yet you are violating such word, such verse. Wala nang paggalang sa magulang. Wala nang pagrespeto. Wala nang pagmamahal. Tapos magpe-pray ka, Panginoon, pagpalain mo po ako. The Lord is telling you right now, it may go well with you if you respect and obey your parents. Ang masakit nga dito, sabi, that you will live a long time on the earth. Mabubuhay kang mahaba sa mundong ito. Sino ba gustong matapos na agad ang buhay niya? Sino bang gustong umabot ng 90? O sige, 80 na lang. 80, 90, 100. Di ba gusto nating mahabang buhay? Di ba gusto natin mas kasama natin pamilya natin? Pero nakakalimutan natin yung respeto, pagmamahal, pagsunod sa kanila. Kaya pinapaalala ng Panginoon, children, obey your parents. For this is well-pleasing unto the Lord. For this is right. Amen po ba? Amen. Number 3, phileo or philia. It refers to brotherly love and is most often exhibited in a close friendship. Refers to brotherly love and is most often exhibited in a close friendship. It refers to brotherly love and is most a best friends will display this generous and affectionate love for each other as it seeks to make other happy. Yung napapaligaya mo, yung kaibigan mo. Meron pong isang kwento sa Old Testament tungkol sa pagiging magkaibigan ni Jonathan
at ni David. Kilala niyo po sa Jonathan, si David? Si Jonathan, anak ni Haring Saul. Si David, yung natipong inanoint para maging hari na susunod kay Haring Saul. Kaya lang, nung hari na si Haring Saul, dahil sa alam niyang threat si David, pinapapatay niya to. Kasi ayaw niya mapaltan siya. So, ang ginawa niya, hinahanti niya si David. Pero, si Jonathan, dahil mahalin niya si David, kaibigan niya si David, pinoprotektahan niya si David. Basahin din po natin ang 1 Samuel chapter 18 verses 1 to 3. When David had finished talking with Saul, Jonathan and David became bound together in close friendship. Jonathan loved David as much as he did his own life. Saul retained David on that day and did not allow him to return to his father's house. Jonathan made a covenant with David, for he loved him as much as he did his own life. Ang galing, ano? Makakakita ka pa yan ng kaibigan na ganito? Na he loved him as he did his own life. Mahal pa niya sa sarili niya. Kung paano niya minamahal sa sarili niya, mas mahal yung kaibigan niya. That is a friendly love. Kaya lang minsan, again, yung friendly love na ito, phileo o philia, maganda naman talaga eh. But then, pumapasok pa rin ang kasalanan pag naabuso na ang friendship. Di po ba? Minsan, may nagkakaibigan, okay lang mag-ibigan na wala naman talagang partner. Pero pagka may partner ka na, at yung friendship na uuwi sa iba, so doon na pumapasok ang sin. Okay lang ma-develop ang friendship kung bago lang kayo. Talaga naman, dapat may friendship sa una. Gaya namin ni Ate Debs. Friend ko siya. Friend niya rin ako. Kaya nag-friends in love kami. We were classmates, we were friends, along with our friends. Pero sa biyaya ni Lord, nauwi kami sa marriage. That's love. Yun ang totoong love. Amen? Nagsisimula sa pag-iibigan, nagtatapos, hindi yung nauuna lahat ng mga bagay-bagay, tapos saka magpapakasal. Amen? Again, napakahangang laging i-model ang buhay ni David at ni Jonathan bilang isang magkaibigan. No po? Makakita pa sana tayo ng ganito, no? Meron tayong kaibigan na ganyan na magmamahal sa iyo. Hindi naman laging opposite sex. Siyempre, kaibigan naman talaga na lalaki sa lalaki, babae sa babae. No po? And in Proverbs chapter 17, verse 17, favorite to ng mga kabataan. A friend loves at all times, and a relative is born to help in adversity. Ang pag-ibig, ang kaibigan umiibig sa lahat ng panahon. Lahat ng okasyon, lahat ng pagkakataon. Nagmamahalan, hindi nagsisiraan. Kung meron kayong kaibigan, sabihin siya, text siya, mag-message kayo sa kanya. Alam mo, ang friend dapat ganito, nagmamahal sa lahat ng panahon. Nagtutulungan, hindi nagsisiraan. Kaya nga, namimili tayo ng kaibigan eh. Kung meron kayong kaibigan na konti, ginagalang ko yun. Kasi nagiging choosy ka. Pinipili mo ang tamang kaibigan na alam mo na makakatulong sa'yo. Hindi yung makakasira sa'yo. Kaysa naman ang dami mong kaibigan, BI naman para sa'yo. Ano pipiliin mo? Yung malaman na marami kang kaibigan, pero nakakasira naman ng buhay mo? Sumisira naman ng buhay mo? O limited lang kaibigan mo, pero selected lang sila, pero pinili mo sila dahil tapat silang kaibigan. For me, mas pipiliin ko yung kahit konti, pero maganda naman yung aming relasyon bilang isang magkaibigan. Kaysa ang dami-dami namin,
Tapos away naman kami ng away. Iba-iba naman ang aming mga sinasamba. Kaya mga kapatid, mamaya, text niyo yung chat niyo yung kaibigan niyo. Share niyo to sa kanila. Hindi naman sinasabi kong Valentine's Day. Pagpapakita na pagmamahal sa kanila na love you, friend. And this is the word of the Lord for us. A friend loves at all times. Amen. And lastly, number 4 is agape. Kaya nga pinangalan ng church natin na agape. Di ba? Na nangingibabaw lagi yung pagmamahalan. Tingnan niyo mga katabi niyo. Mga members po ng agape, ibig sabihin, punong-puno ng pag-ibig. Amen? Agape, this is a sacrificial love. More than a feeling, it is an act of the will. A sacrificial love, more than a feeling, it is an act of the will. Gusto mo yun gawin. May sacrificial. Nagkasakripisyo ka para sa kanya dahil mahal mo siya. Higit pa to sa feeling mo. Feel ko, love kita. More than paron. Kasi, pag sinabing feel, more than feeling, may action. It is an act of the will. Hindi lang yung emotionally nararamdaman mo na love mo siya, pero hindi ka naman showy. Sa mag-asawa, dapat showy ka talaga. No? Hindi mo pwedeng sabihin na, love kita, hindi ka man lang magtimpla ng kape, love mo ko. Hindi mo nga ako mapaglutuan eh. Hindi mo nga ako mahatid pag madilim sa kalye. Hindi mo nga ako mag-goodbye kiss. O pag darating ka, may kiss. Tapos sabihin mo, love mo ko. Sa mag-asawa, dapat showy na tayo. Huwag na kayo mahiya. Iparamdam nyo na totoong pagmamahal. Tingnan nyo nga yung partner nyo. Yung mga walang partner, mamaya nyo tingnan. Mamaya nyo tingnan. Sabihin mo, oo nga. Dapat ganun tayo. Dapat showy na. Amen. Mag-asawa na kayo eh. Di ba? Dapat lagi natin paparamdam yung tunay na pagmamahal sa Kanya. Sa mag-asawa yon, pero siyempre dapat natin pinapakita yung totoong pagmamahal natin sa bawat kapatid natin. Amen. In John 3:16, ito yung totoong pagmamahal na binigay ng Panginoon sa atin. For this is the way God loved the world. He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Even Jesus, nagsakripisyo siya. Ano po, para sa atin. This is the love that God has for the people, and that prompted the sacrifice of His only Son, Jesus, for our sins. Yung pagsakripisyo ni Lord ng ating Amang sa langit, ibigay niya ang kanyang bugtong anak. Sakripisyo yon. And then, dapat tayo rin, mga kapatid, we need to give sacrifice din. Minsan, yung kakainin mo, minsan kung talaga mahal mo siya, bibigay mo lang sa kanya dahil love mo siya eh. Yung mayroon kang konti, kahit konti, paghatian nyo dahil mahal mo siya. Amen? That's real love. Hindi yung akin lang to, bahala ka magutom. Meron isang kwento po sa Bible about this kind of love. No po, yung tungkol sa parable of the Good Samaritan. Let me just read para makita niyo po ulit ito. Ano po? In Luke chapter 10 verses 27 to 37. Istorya po ito ng isang Samaritan na tumulong sa isang nasaktan, nasugatan sa isang kalye. Let me read. The expert answered, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Loving your neighbor as yourself. Jesus said to him, you have answered correctly. Do this and you will live. But the expert, wanting to justify himself, and said to Jesus, and who is my neighbor? Sino ba yung aking kapitbahay, aking kaibigan, o aking kapwa?
Jesus replied, a man was going down from Jerusalem, this is the story now, to Jericho, and fell into the hands of robbers, who stripped him and beat him and went off, leaving him half dead. Now by chance, a priest was going down that road, but when he saw the injured man, he passed by on the other side. Nakita ng isang pari. Imbis na tulungan, lumiko. At dinagpasan lang siya. So, to a Levite, when he came up to the place and saw him, pass on the other side. Ganon din po. Next. But a Samaritan who was traveling came to where the injured man was, and when he saw him, he felt compassion for him. He went up to him and bandaged his wounds, pouring oil and wine on them. Then he put him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper, saying, take care of him, and whatever else you spend, I will repay you when I come back this way. Which of these three do you think became a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? Sabi ni Jesus. The expert in religious law said, the one who showed mercy to him. So Jesus said to him, go and do the same. Makita natin sa istorya na tinulungan ng isang Samaritan, yung isang tao na nanakawan, halos mamatayin na. Ang galing ng pagtulong niya, hindi lang yung binuhat, tinabi, ginamot, kundi yung dinala pa niya sa pagamutan. Kung ano mang pangangailangan niya, binigay pa niya. Babalikan niya pa kung anong kulang. Ibang klaseng pagmamahal na binigay ng isang tao sa isang kapwa. At ang sabi ni Lord, go and do the same. Go and do the same. Ito dapat po ang tunay na pagmamahal na pinapakita natin sa ating kapwa. Let us go and do the same. Christians are to love one another with agape love as in Jesus, parable of the Good Samaritan. Dapat sa ating mga Kristiyano, pinapakita ang tunay na pagmamahal sa bawat isa. In 1 John chapter 4 verse 21 says, and the commandment we have from him is this, that the one who loves God should love his fellow Christian too. The one who loves God should love his fellow Christian too. Mahal ba natin ang isa't isa? Mahal mo ba yung kapwa mo Kristiyano? Kung mahal mo talaga ang kapwa mo Kristiyano, dapat walang paninira. Love lang. Sabi mo sa tabi mo, love lang. And lastly, this will end. We will end. In 1 John 4, 7, 8. Dear friends, let us love one another because love is from God. Ang pagmamahal talaga nagagaling sa Panginoon. Hindi galing kay Cupido. Hindi galing kay Valentino. Galing sa Diyos. Amen po ba? And everyone who loves has been fathered by God and knows God. Lahat na nagmamahal, nakikilala mo ang Diyos. Kung talagang mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa mo, ibig sabihin nun, kilala mo ang Diyos, na ang Diyos ay pag-ibig. The person who does not love does not know God. Ang taong hindi nagmamahal, hindi niya kilala ang Diyos. Bakit? Because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya dapat nakita sa atin ang tunay na pag-ibig. Amen? God is love. Kaya mga kapatid, let us continue loving each other. Again, gamitin natin yung mga bagay na ito. Pero sa tamang mamaraan, tama naman yung 4. Pero dapat ginagamit natin to sa tamang tao. Yung pag-ibig na yan. Patigid sa lahat. Of course, yung agape na genuine love na pinapakita natin mula sa Diyos na nagbigay ng tunay na pag-ibig, pinapakita natin sa ating mga kapwa, sa ating mga mahal sa buhay.
Amen po ba? Amen. Panginoon, nagkapasalamat po kami sa simpleng paliwanag na ito tungkol sa pag-ibig mo, pagmamahal mo sa amin. Patuloy mo kami tinuturuan, Lord, kung paano po namin mahalin ang aming mga kapwa, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, Lord. Higit sa lahat, ang aming mga kapwa Kristiyano. Lord, sa pagkakataong ito, tulungan niyo po kaming lumalim pa, Panginoon, sa pag-ibig, na wala pong reservation, na wala po kaming tinatangi, wala po kaming dinadaya, wala po kami, Panginoong Jesus, sinasaktan, kundi, Lord, nagmamahal kami ng tunay, Panginoon, na hindi po merong pagdududa, hindi po, Panginoon, dahil sa kailangan lamang, Panginoon, kundi, Lord, talaga namang totoo yung pag-ibig nito na binibigay po namin sa kanila. Salamat, Lord. Purihin ka sa umagang ito. Sa iyo po muli ang papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.